Sa mga nakaraang video ay malamang ay nakakapagod makita na puro na lang mga scrap metal, wires at mga materials lang ng ating project ang ating nakikita. At ngayon naman sa video na to ay makikita na natin yung ating mga pinaghirapan. Ngayon kasi ay nabuo na natin yung ating pinaka amplifier booster. Bagaman hindi pa siya kompleto ay makikita ko na yung pinaka outcome ng aking paghihirap. Kaya ipapakita ko sa inyo guys, ito na po yung ating amplifier booster na nabuo. Yun. Ayos na siya guys. Napinturahan na natin siya. Tapos, naikabit na natin yung mga vital parts niya. So, makikita na natin yung pinaka outcome ng ating mga pinaghirapan. So, ayan, nakakabit na po lahat ng mga interface ports niya. Ready na po yan, matibay na po, matibay na matibay. Dahil naitornilyo na natin ng maayos lahat. Tapos kung makikita nyo ay napinturahan na natin ng maayos lahat ng mga parts. Yung dating may kupi na cup niya ay nahilot na natin at diretso na. Ayan. Tapos ay ikabit na rin natin yung mga kabitan ng fan. Ito yung mga bolt and nut kung saan ikakabit natin yung mga fan. Tapos ay kung titingnan ninyo sa ilalim niya ay makikita ninyo na ready na yung mga wires. Kung bubuuin natin ito ay pagdudugtong-dugtongin na lang natin yung mga wires na yan. Bagaman marami ay madali na lang yan dahil matetrace naman natin kung saan yung mga connection yan. At kapag napagdugtong-dugtong natin ay mapapagana na natin yung ating amplifier booster. Yun nga lang ay wala pa yung ating mga resistor tsaka capacitor module dahil sa ilalim natin yun ilalagay. Yung pinakatakip niya sa ilalim. Doon natin ilalagay yung mga component na yun. Yun ang gagawin natin sa mga susunod pang video kaya stay tuned lang po. Pero sa mga may gusto na gayahin yung aking design na to ay pwede po kayong gumawa ng sarili ninyong version. Yun ang kagandahan ng nagdi-DIY. Kasi kapag nagdi-DIY ka, ikaw ang bahala kung anong magiging itsura ng ginagawa mo. Tapos ikaw din ang magde-decide kung gaano kalakas yung gusto mong gawin, kung gaano kalaki. Kaya naman yun ang pinakamaganda sa pagdi-DIY. Kaya naman kahit na nakakapagod o kaya ay marami ng mga nabibili ngayon ng mga amplifier or mga B12. Mas gusto ko pa rin na mag-DIY. Okay guys. Tapos ang pinaka-plano dati dito na mangyari ay lalagyan natin siya ng fan sa ibabaw. Ready nang malagyan ng fan yan sa ibabaw guys. Ito na nga yung mga fan natin, no. 25mm fan. Ito ay puputulin natin tong pinaka-terminal niya na to. Itong pinaka wire niya, ipapasok natin dito sa loob. Tapos papalabas natin sa loob. Kasi ito pwedeng alisin to dito no. Kung magkakabit kayo ng fan. Pwede ninyong alisin yung wire dito. Dito ninyo ipadaan. Ayan no. Ayan, dito ninyo ipapadaan yung wire. Ayan. Papasok dun. So pwede yun. Ayan. Ngayon kung gusto mong pagkasyahin ay nandito. Pwede naman tong luwagan. Ayan, hindi rin siya nalalaglag. Gumagalaw naman yan. Ayan, so pwede mo siyang iganon. Kung nais mong ikabit. Ayan, pwede. Pwede ka magpalit kung gusto mo. Kasi lagi namang ready yan palitan. Ayan. So ipapasok mo lang yan dito. Ayan. Ganun lang yung gagawin mo. Pwede mo nga yan lagyan pa dito ng isa pang nut dito para maging clearance niya. O kaya tatlo kung gusto mong mas mataas, pwede rin. Ayan. Pero kung yung magiging masikip naman nito kapag nilapag natin kasi threaded So medyo mahirap nga siyang ipasok kapag minsan kahit hindi mo nalagyan ng ano sa taas itapat mo na lang magkaka-clearance na siya. Automatic. Ayan, no. Yan, ganun mo lang. Dahil sa thread. So, pinakamaganda, katapat lang nito.
Tingnan natin kung gaano katapat yun. Kapag katapat lang ng ating pinaka winding cover. Ayan, ganyan siya, oh. Katapat lang ng winding cover. At may clearance pa rin naman sa ilalim. Ayan, oh. Kapag kapantay ng ating winding cover. So, kung dalawa yan, sakto yan. Kasi sinukat natin yan, guys, eh. Sukat na sukat yan para dyan. Ayan. So, nasunod naman yung ating plano na magiging itsura niya. So, ganyan yung kanyang itsura. Ayan. Ayan, medyo masikip pa kasi ano pa eh. Kasi i-give up na natin to kapag nilagay natin. Palalakihin na natin tong butas. Ayan, i-give up na natin yan. Kasi ngayon masikip to dahil galing to sa ano eh. Kaya lang pag pinasikip na natin yan, ay pag pinaluwag na natin yan, hindi na natin matutornilyohan uli yan. So, gi-give up na natin para dito na talaga siya. Ganun lang yun. Ayan, inikot ko lang guys para masikip pa kasi ito eh dahil hindi ko pa pinapalaki yung butas. Supposed to be kapag threaded yung ipapasok mo dapat malaki yung butas para hindi tumatama yung gilid. Ito may thread din eh kaya ang hirap niyang ipasok. Ayan o. Kaya medyo mag-e-exert ka ng force para pumasok siya. Ayan. So isipin na lang natin ganito muna siya. Hindi pa natin siya maipasok eh. So, ganyan ang itsura niya. May fan. Okay. Diba? Okay na okay siya. So, yung clearance lang dito, pwede nating ibaba yan. Pero, ito yung original na plano ko na ikabit. So, okay naman to. Mahanginan na niya tong mga transistors natin. Pero, tingin ko, kung pagaganahin natin to ng walang fan, gagana naman siya. Wala namang problema dyan. Pero, pinakamaganda, gagamitan ko naman siya ng kakaibang fan ito. Meron kasi ko ditong fan na halo type. Yung halo type kasi meron siya ditong LED na bilog. Ayan, parang halo. Kaya halo type yan. Ayan, tapos umiilaw siya. Kaya lang ang kulay nito green eh. Gusto ko sana RGB. So, sa ngayon, ito lang muna yung gagamitin natin. Pero kapag gusto kong palitan ng RGB, pwede. Pero maganda na rin to guys. Parang ano to eh. Yung pagka-green niya, parang motif nung kryptonite ng ano nung kung nanonood kayo ng Smallville, yung kryptonite nun kulay green. So ganun yung kulay niya, maganda rin. Ito, medyo malaki na yung butas nito, kasya na eh. So kaya pag ipinasok mo, no, pumapasok na siya kaagad. Yun. Mas stylish to guys. Pagka nakabit ito, ang angas nito. Yan no. Tapos dalawa pa. So ipapasok lang natin to para walang wire kapag dito. Tatanggalin natin to. Yan, tapos papasok natin. Pero ganito yung magiging itsura niya, tentative. Ayan o, papakita ko sa inyo. Yun. Medyo nasisiyaan ako dito sa nagawa ko guys kasi medyo successful yung kahit medyo malaki-laki yung mga transformers natin, nakita ko na may style siya. Yun, no. Saktong-sakto. Ang angas, di ba? Kung titignan mo. Yan. Tapos kung umiilaw na yan, tapos umiikot. Yan. Sa mga nagtatanong kung paano sila magkakaroon at kung pwede mo magpagawa, ay hindi ko pa masasabi guys kasi hindi kaya talaga ng oras ko. Ang tanging maiitulong ko lang sa inyo ay makapagbigay ng tip kung paano magiging itsura, kung paano yung magiging connection, yan, kung paano siya mapapaganda. So ayan, pwede nyo sundan yan guys. So okay na yung design na yan. Ayan, sa mga susunod guys, yung module para dun sa mga capacitor tsaka resistor ay gagawin na natin. Yan. Excited na rin akong paganahin to guys kasi makakagamit na ako ng 500 watts na subwoofer doon sa aking sasakyan. Tapos tingin ko di na to mabibitin eh. So wala na akong poproblemahin.
Ito naman na yung pinakamalaking gagawin ko na amplifier booster unless na meron pang ilabas sila na mas malaking output transformer. Bubuuin uli natin yun. Pero sa mga susunod pa ay gagawa naman ako yung slim type na kahit na mga 300 watts pero slim type lang. So may paraan kasi para paliitin tong transformer. So yun ang mga susunod kong iniisip na maging project. Yun guys, ayos na yung ating project oh. Kung titignan ninyo ay wow, okay na. Pwede nyong gayahin guys kung gusto nyo. Yan, ganyan lang yung magiging style. Yun. Okay, videohan natin guys ha. Pakita ko sa inyo yung kanyang ng malapitan. Okay. So ayun. Simula tayo rito sa gilid. So yung gilid niya ay ganito. Yung pinakagilid niya mismo, yun na yung pinaka takip, yung pinakagilid na ng transformer. So ayan siya. Yun. Tapos pupunta tayo dito. So yung pinaka mga interface module niya, ayan. Blend naman ng puti tsaka itim kaya medyo okay siyang tignan no. Ayan, matibay naman to. Ayan, nakatornilyo. Ayan, meron siyang nut dito. Tapos nakatornilyo pa siya sa ilalim. Ayan no. Yan. So, dito na lang natin ipapasok yung power natin. Negative, positive, positive. Ayan, negative, positive sa right channel. Tapos sa left channel naman yung kabila. Input para sa left channel. Sa right channel. Tapos input para sa left. Tapos dito naman yung speaker out. Yun. Ngayon, kung gusto mo siyang italikod. So, nandito yung mga wires niya. Tapos, halimbawa, ayan. Pwede mong tingnan dito, ayan, yung likod, blanco lang. Yan, blanco lang yan. Yan lang yung iharap mo. Lagyan lang natin ng stickers. Ayan. Pag nalagyan ng sticker yan. Okay na okay. So, yung ibabaw, yung mga transistor ay sapul ng hangin, guys. Ayan, nasa ilalim nung yan. Yung mga transistor, sapul ng hangin. So, lalagyan din natin to ng cover. Meron naman nabibiling 25mm na cover para hindi siya natatamaan ng kamay mo kapag umiikot. O kaya nalagyan ng basahan, o kaya nalagyan ng mga debris. So masisira siya. Sayang naman. So, tapos kung may time, palitan din natin ng RGB. Maganda yung RGB na fan. Okay guys. Ayun, tignan niyo yung ating project. Ayun. Ayun guys, nakita ninyo yung ating project. Sa mga susunod na video ay pagaganahin na natin siya kapag nabuo natin yung module para sa resistors tsaka capacitor niya. Ayan, para malagyan na natin siya ng power supply. Okay guys, sa mga susunod na video, stay tuned na lang po sa ating channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na po. At paki-like, share, and subscribe po ang ating mga video at ating channel. Salamat po sa mga nanonood at nagsasubscribe. Sa ngayon po ay paalam muna.